Kumusta na to sila? Hello. Ito mga kabagis, malaki na. Sige. Sayang, maraming namatay, malalaki na. Ang bigat na, oh. Hello. Gaano kaya ito kaganda paglaki na, mga kabagis. Ayan. Tulog kayo, tulog sila. Hello. Tulog sila. Yes mga kabagis, welcome back to my channel. Yan, magandang hapon, no? Madilim-dilim na. Kailangan kong mag-upload kasi may mga katanungan regarding follow-up question sa ating pagpupurga. May mga nagtatanong mga kabagis na bakit after na magpurga sila, ang mga baboy ay wala nang ganang kumain. So isa yan sa ating sasagutin. And then yung pagpurga, kailangan ba talaga na isang sachet sa isang baboy, or sa isang sachet dalawang baboy na or tatlo na yung gagamitan nila? So yun yung mga sasagutin natin mga kabagis. So just keep on watching. Pero kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel mga kabagis, make sure to subscribe. I-subscribe nyo na yan. And make sure to hit the notification bell para maging updated tayo every time na may tayong bagong upload na kagaya nito mga kabagis. Keep on watching. So balik tayo doon sa questions mga kabagis, no, regarding sa pagpurga. Ang ating pagpurga mga kabagis ay ang main purpose kung bakit tayo nagpurga is para silang lahat or yung mga alaga natin ay maganang kumain. So normal lang yan na sa pagpurga natin mga kabagis ay kailangan nating tandaan na mapait or mapakla or basta pangit yung lasa ng purga, yung powder. Kaya yung advice ko, once magpurga kayo, konti lang yung feeds na ilagay ninyo, i-mix niyo sa tubig, tapos lagyan ng pampurga na latigo powder. Yung powder na yung mga kabagis, optional yan. Mayroon din tayong injectable, pero sabi ko nga kapag malaki na kagaya niyan, mga malalaki na, hindi ko na lang i-inject ang purga kasi mahirapan ako. At saka hindi yan sila na mga baboy na pwede mong hawakan. Kumbaga mailang sila sa tao. So I decided to use powder na pampurga. So yun. Ang tanong is bakit daw every after magpurga is mawalan ng gana yung mga baboy? Ang sagot ko dyan mga kabagis is paano nawalan ng gana? Is it really sa purga? Or baka may something or may ibang dahilan? Kasi nga, ang akin nga, kaya pinurga mo para magana yung kumain nila afterwards. And then, kung sa tingin ninyo is dahilan niya na hindi maganang kumain dahil na purga, dahil mapait nga. So, you have an option also na bigyan ninyo ng, pakainin ninyo ng asukal. Ng konting asukal lang para sa baboy. So yun, pwedeng
lagyan ng asukal para mawalan yung pait sa bunganga nila. Pero hindi naman kailangan talaga kasi yung mga baboy ay kumakain talaga yan. Ewan ko lang kung bakit hindi maganang kumain ng baboy after mapurga. In my case, wala pa akong na-encounter na ganyan mga kabagis na hindi gumana ang pagkain after na purga. Mas gagana nga, mas kakain pa sila ng marami kasi napurga mo na sila. So yun yung ano ko, yun yung pagkaka-observe ko sa pagpurga ng baboy. And one other question, no, yung isang sachet yung gagamitin niyo na 2 ml, dapat isang baboy lang din yan mga kapagis. Hindi pwede isa, dalawa, tatlo. No, dapat isa lang talaga. Kung isang sachet, isang baboy. And then kung gusto ninyong magamit ng isang sachet na 10 na yung baboy na ano niyo, is yun na yung 10 ml. Kasi mayroon doon na 10 biik. So hindi siya advisable na yung sachet na yon na 10 ml is 10 baboy. Kailangan talaga isang baboy, isang sachet, yung 2 ml po. Yun yung tamang doon paggamit sa latigo. So kung maglatigo kayo, you make sure na maganda ang resulta sa pagpurga. So isang sachet, yung 2 ml na latigo 1000 is isang baboy dapat. So yun mga kabagis. So mga kabagis, may isa pang question, no? Kapag ang baboy daw ay malaki na, or kailan ba dapat ang baboy sabihin natin na hindi na kailangan mag-vitamins? Magandang question yan. Ang gagawin natin, explain ko yung mga ginagawa ko sa pagba-vitamins. For sure, no, yung biik na yan, before mo nabili, na bigyan na ng vitamins yan. 3 days, 4 days after na isilang, mayroon na yung mga vitamins. Sabay na yung pagtanggal ng pangil, no, yung putol ng buntot. May vitamins na yan sila na ibigay. So ang sa akin, ang take ko dyan is since the vitamins mo na rin pagkakuha mo sa baboy, kasi sabi ko mag-vitamins ako kapag 10 kilos above na, which is normally after 2 weeks kung nakuha, mag-vitamins ako niyan together with the purga, yung powder nga, or injectable, kasi pwede mo pa siyang mabitbit yung mga biik, pwede mong i-inject yan, yung injectable, hindi yung powder. So na vitamins muna. So ang tanong, hanggang kailan ba daw tayo magpurga? Sa patining po mga kabagis, ito kasi ako marami akong maibigay na information or input for patining kasi wala pa nga akong inahin. Sa patining, best example is yung 5 ko na mga malakas kumain. For me, no, yung pagpurga o yung pag-vitamins ko nila nung biik pa nung pagkakuha ko, nung 10 kilos pa sila, is enough na yon. The moment na mabantayan mo siguro na pag 1 month na ng baboy or 2 months na yung baboy mo, napansin mo na talagang mahina siyang kumain or talagang napag-iwanan siya sa mga kasamahan niya, sa mga kapatid niya, sabay naman silang ganun kalaki pagkuha, pero after a month or 2 hindi lumaki. So maybe that's the time na magbigay ka ulit ng vitamins. So optional yan mga kabagis. Hindi kailangan na mayroon tayong i-follow na guide na after nito 2 weeks, vitamins na naman after 1 month, 2 months na naman. No. Ang pagkakalam ko, enough na yung vitamins nila, yung maliit pa. Kasi nga ang purpose ng vitamins is hindi sila masakitin at hindi sila magkaroon ng mga infections, mga sakit nga, no, at saka hindi sila magkaroon ng magka-problema sa pagpakain. Lumagana palagi yung pagpakain nila. So maybe yung mga katanungan ng iba na yung sabi nga nila na hindi maganang kumain yung mga baboy after na purga, ang take ko dyan mga kabagis is i-observe nyo lang muna, baka lang yan, part lang yan kasi iba-ibang lahi yung mga inaalagaan natin na baboy. So maybe sa lahi ninyo is yun yung kanilang reaction sa pag-take ng purga, or may mga lahi din na wala lang sa kanila yung purga at saka parang, diba, ganun ba? May mga kanya-kanya tayong kanya-kanyang bloodline, lahi ng mga baboy yung ating inaalagaan. So hindi natin pwedeng
kung yung reaction sa akin na inalagaan yun din sa inyo. So may mga kanya-kanya yan silang mga reaction na dapat din nating obserbahan at huwag tayong mabahala kaagad. No, huwag tayong ano kaagad yung mga maratil kaagad, no? Anong gagawin nito, hindi kumain. I-observe nyo lang muna. Hindi naman yan agad-agad mamamatay kung hindi kumakain, no? Kaya ako sabi ko sa inyo, yung ginagawa kong inahin ngayon, yung dalawa, yung sobra nung binenta natin ng mga baboy, di ba nag-separate ako ng dalawang inahin doon. Mga 3 days yon na hindi talaga sila kumain ng mabuti. Yung bigay namin na pakain, mayroon talagang tira at saka ang daming tira. So kinukuha namin yon, binibigay namin doon sa kabila. Pero in-observe ko lang ng 3 days kung magpapatuloy yon. So wala akong ibang gawin kundi ibenta na rin sila. Pero yun pala is reaction lang pala yun dahil sa na-miss nila yung mga kasamahan nila na mag-agawan sila sa pagkain. So normal lang yan mga kabagis. Pero i-observe natin kasi wag naman nating hayaan na mag one week na ganun pa rin, wala tayong ginagawang action. So yun, kailangan talagang i-observe muna natin. So yun pala, may mga cases na ganyan na hindi kumakain yung mga baboy natin dahil unang-una na stress sila, unang-una na-miss nila yung makasama nila sa pagkain, nanibago sila, ganyan ba? So sa pagpurga, may binanibago sila, yun yung reaction nila na hindi sila kumakain muna. So dapat ninyong yun mga kabagis, i-observe, no? I guess yun lang yung masabi ko sa mga question na yan. And don't get me wrong mga kabagis, sa every time na mayroon kayong katanungan, instead na iisa-isahin ko yan sa pagsagot, gawan ko na lang ng vlog, ng upload para tayong lahat makapanood at makuha natin yung aking sagot na based sa tanong na binibigay ninyo sa akin. And thank you so much mga kabagis sa patuloy na pagbigay ng mga comments ninyo, no? Na-appreciate ko yan lahat. Maybe hindi ko ma-replyan man yan, pero na-appreciate ko ng talagang taos-pusong pag-appreciate sa lahat ng mga comments na binabato ninyo sa akin, at most especially yung mga katanungan, dahil doon mga kabagis nagkaroon tayo ng mga ideas and meron tayong mga maibigay na mga content uploads. Kasi as much as possible kailangan ko mag-upload ng one vlog or isang video in a day para at least man lang hindi tayo mawala. Kasi kapag ang channel kasi mga kabagis, mag-stop siya ng upload, yung recommendation ni YouTube niyan sa algorithm niya is mag-stop din. So tuloy-tuloy dapat kahit isang video sa isang araw. May mga vlogger nag-upload ng 3-4 na video sa isang araw, which is napakaganda niyan. Napakagaling, no? Kung ganyan yung makaya natin, pero ito, marami din tayong ginagawa. No, busy din tayo. So at least one video in a day. And thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.